hindi alam ng harabas, may panganib palang naghihintay sa kanya sa baba. Agad itong umatake. Sa tindi ng sting ng langgam, nanghihina na ang harabas. Matinding-matindi talaga itong mga fall armyworms na ito. They go into the core of this plant. Kinakain nila yung pinaka-shoot. Karaniwan, yung mga tustusak makikita natin sa mga lugar kagaya ng dagat, tapos may parang covering yung muddy area. Kagaya halimbawa nito, no? Medyo nagtataka lang kami kasi yung mga tustusak, pwede rin pala natin makita sa lugar na kagaya nito na napakadaming basura. Siguro nabubuhay sila dito doon dahil adequate naman or maayos naman itong lugar na ito dati before pa dumating or nagdatingan yung mga basura. Sa malawak na taniman ng mais, may uod na sumasalakay. Hindi sila agad mapapansin dahil paloob sila kung umatake. Walang isang halaman na hindi naapektuhan ng armyworm nito dahil lahat sila may tama. Maliit man, malaki ang pinsalang dala nila sa maisan. Kung may isang bagay man na paboritong gawin ng mga fall armyworms o harabas, ito ay ang kumain. Ang isang ito, sa dami ng nakain, hindi na napigilang madumi. Dahil busog na, naghahanap na siya ng pwesto kung saan magpapahinga. Hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa dulo ng halaman. Hanggang sa ang hindi alam ng harabas, may panganib palang naghihintay sa kanya sa baba. Sa di kalayuan, isang langgam ang naghahanap ng makakain. Maya-maya pa, napansin niya na nalaglag na ang harabas. Kaya agad itong umatake. Dahil mag-isa lang ang kalaban, nagawa pang tumakas ng harabas. Pero hindi siya titigilan nito. Sa tindi ng sting ng langgam, nanghihina na ang harabas. Sa tindi ng sting ng langgam, nanghihina na ang harabas. Pero patuloy pa rin siyang lumalaban. Hindi tumigil sa paggapang ang harabas. Hanggang sa nakakita siya ng halaman. Mula rito, tinitignan niya kung nasa paligid pa ang langgam.
Nang masigurong ligtas na ang paligid, agad itong gumapang papunta sa mas mataas na halaman. Sa wakas, ligtas na ang harabas sa tiyak na kapahamakan. Sa kwentong ito, hindi talaga harabas ang bida. Dahil ang totoo, kaaway sila ng mga magsasaka. Ang mga harabas kasi, may tuturing na peste sa maisan. And ito, unang tingin ko pa lang, ayun, may nahulog na kagad na armyworm. That's one. Ayun, positive na naman. Nasa core ng young plant na ito. Ayun, kinakain niya. They go into the core of this plant. Kinakain nila yung pinaka-shoot. Walang isang halaman na hindi naapektuhan ng armyworm na ito dahil lahat sila may tama. Mahigit 4 na dekada nang nagtatanim ng mais si Tatay Domeng. Pero 4 na taon na ang nakaraan nang magsimula ang malaki nilang problema. Mga 4 na taon na nung unang pumasok sa amin yung uod na yan, halos walang sumapit sa akin mais. Kasi ang dapat na halos 50 to 60 kaba ng mais, ang nakuha ko lang ang 6 na sako. Mahigit 50,000 pesos daw ang nalugi kay Tatay Domeng nang mameste ang fall armyworms o harabas sa kanyang maisan. Itong pananalasa, bago lang ito. 2019 lang na-detect ang presensya ng mga fall armyworm. At ang kanyang target is corn. June 2019 sa Cagayan, unang naitala ang fall armyworms sa Pilipinas. Galing ito sa mga tropical areas sa Estados Unidos at kalaunan ay nakarating na rin sa Asia. Sa ngayon, apektado nito ang 76 na probinsya sa bansa at mahigit 9,000 magsasaka. Kahit pa raw gumamit ng insecticide, hindi raw tuluyang namamatay ang mga harabas. Armyworm na ito, buhay na buhay. Kahit na-sprayan na sila ng insecticide, kaya niyang mangitlog ng 100 to 400 eggs per adult na moth. Sa sobrang takaw nila, kahit pa nga sarili nilang kalahi, hindi nakakaligtas. May cannibalistic behavior kasi ang fall armyworms. Ang mas malaking harabas na ito, walang habas na kinain ang mas maliliit. Hanggang sa tuluyan na itong maubos. Pagkatapos ng larva stage, bababa sila sa lupa para maging pupa at saka lalabas kapag ganap ng isang moth. Sa stage na ito, pwede na ulit silang mangitlog at magparami. Ang buong life cycle ng fall armyworms tumatagal lang ng halos 1 buwan. Kaya naman, ganoon na lang sila kabilis kung magparami. Para mapigilan ang pagdami nila, nakatutulong ang mga predators gaya ng ibon at ibang insekto. Ang nakikitang solusyon ng Department of Agriculture para makontrol ang kanilang pagdami, crop rotation o pagpapalit ng tanim. Hindi siya makontrol dahil nga yung cultural management ng farmer ay mali. Ang recommendation namin sana, mga 3 years na hindi sila magtanim. Pero syempre, alam mo naman, ang habol ng farmer is kumita. Ay wala naman kaming ibang alam na trabaho, kundi yan. Wala din naman kami ibang itatanim, kundi yan. Kasi kung katulad ng ibang crop, napakalaki lalo ng gastos. Hindi namin kayang gumastos ng gayong kalaki. Namamahagi rin ang gobyerno ng genetically modified corn na may resistance sa fall armyworms. Makakatulong ito para mapigilan kung hindi man tuluyang maubos ang mga harabas. Malaki man ang pinsalang dala nila, ang maliliit na mga uod na ito gusto lang kumain at mabuhay.
Sana dumating ang panahon na magkaroon ng balanse ang bilang ng mga harabas sa tulong ng biological control at mga predator para hindi na sila maging problema sa mga magsasaka. Nabubuhay sila ng di pangkaraniwan kumpara sa ibang mga isda. Ang mga ito kasi kayang mabuhay sa lupa. At madalas, makita sila sa mga malilinis na lugar. Tila hindi ito tumutugma sa aming nakita. Dahil ang mga tahanan ng mga mudskippers o tustusak napapalibutan ng sandamakmak na basura. Pagsapit ng pagbaba ng tubig sa lugar, isa-isa nang nagsilabasa ng mga mudskippers o tustusak. Nagtatatalon ang lalaking tustusak na ito gamit ang kanyang palikpik. Ito kasi ang kanyang paraan para magpakitang gilas sa babaeng tustusak. Karaniwan yung mga tustusak makikita natin sa mga lugar kagaya ng dagat, tapos may parang covering yung muddy area. Kagaya halimbawa nito, no? Pero usually makikita natin sila sa malilinis na lugar. Pero iba ang kapalaran ng mga tustusak sa isang coastal area sa Navota City. Medyo nagtataka lang kami kasi yung mga tustusak, pwede rin pala natin makita sa lugar na kagaya nito na napakadaming basura. Siguro nabubuhay sila dito doon dahil adequate naman or maayos naman itong lugar na ito dati before pa dumating nagdatingan yung mga basura. Mga basura to galing sa mga bahayan dyan, usually mga sachet, tsinelas, mga pira-pirasong kahoy na nag-drift from the sea papunta dito sa baybay. Usually sa mga coastal areas, kagaya na halimbawa dito sa Tansa 1, dito sa Navota City. Kwento ng mangingisda at residente na si Rodolfo Manalaysay, matagal na raw niyang nakikita ang mga mudskippers o tustusak sa lugar. Ako po ay naniniraan dito mga 54 years na. Mula nung makapanirahan ako rito, yun, nakakuha ko na yan. Yan, tiyaw, nakakawangis o hawig ng talimsak. Kaya lang, medyo malaki mata. Tsaka ang gapang yan, pagkatuyo lang ang tubig, yan, ganyan kate. Tsaka lang makita yan, gumagapang. Isa raw ito sa nagsisilbing pagkain ng mga residente roon. Meron talagang nanguhuli niyan. Hindi kami marunong ng ginagawa niyang panguhuli. Kaya pag nakahuli siya, bumibili na lang kami para mayulam. Yung bago ko rito, nasa 20 pesos lang. Ngayon, umaabot na siguro mga 150. 100 piraso. Mas masarap kaysa tilapia. So, nung tinambakan nila, yung ginamit nilang soil galing doon sa dagat, no? Yung soil that probably contains eggs and individual mudskippers ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mudskippers dito sa lugar na ito. Ayon sa mangrove nursery worker ng Department of Environment and Natural Resources or DNR na si Alfie Martinez, posible raw na nagmula ang mga mudskippers sa dating palaisdaan sa lugar. Yung dating fish pond to, nasan yung borders ng fish pond? Ayun po yung bato po na yun. Nasa... Yan yung parang wall na yan. Tapos binutas na lang. Apo, yung bagyong Pedring po, nasira na po yan. Tapos hanggang nag-wash up na po yung fish pond. Ano mga nakalagay dito ng mga isda dati? Mga bango sir, alimango, tilapia, saka hipon. Ang mga mudskippers ay kayang lumaki hanggang 10 pulgada o halos singhaba ng isang ruler.
Usually sa mga low tide natin sila makikita kapag maputik at mababa yung tubig, no? Dito sa marshy area kasi doon sila talaga piniprefer eh. Pero subukan natin maghanap kayo kung may makita tayo. Ang mga tustusak ay matatagpuan sa mga tropical na bansa gaya ng Pilipinas. Meron tayong nakikita dito. Okay, so yung mga tustusak ang mabuhay mula sa water, pupunta sila sa area kung saan may konting tubig. Mapapansin natin, no, parang amphibian yung dating, but there really are fish that can, survive dito sa surface. Mailap ang mga tustusa kaya hindi ito basta-basta malalapitan ng mga tao. Kapag nilapitan mo, they will easily go away and hide under dun sa mga malalambot na parte ng lupa. Pagsikat ng araw sa isang coastal area na ito sa Navotas City, isa-isa na ring nagsisilabasan ng iba't ibang uri ng migratory bird sa lugar. Ang kanilang pakay, manginain ng mga maliliit na kabibe at mga mudskippers o tustusak. Gamit ang mahabang binti ng ibong ito, dahan-dahan siyang naglalakad para mahuli ang maliliit na tustusak. Pero ang mudskipper na ito, agad ring nakakalayo sa ibon. Eto sila. Yan. So mas makikita natin sila sa umaga or mas maaga. Because yung mga lupa mas malambot. And then as the waters go up, it will be harder for us to see them. Pero yan, may nakikita pa rin tayo dito. Yan, kagaya niyan. Ayun, yun. Ang bilis. Para talagang tumatalon, no? Kaya mag-survive ng isdang ito sa lupa ng 2 araw. Ang mga mudskippers ay carnivores. Ibig sabihin, kumakain sila ng karne ng iba pang maliliit na hayop. Nakakatuwa itong mga mudskippers, so makikita mo parang from the water bigla silang pupunta sa land using their pectoral and pelvic fins, no? So they use them na parang ginagamit natin yung legs natin pag nasa land tayo. They can survive in land for a period of time by utilizing yung mga bubbles that they have in their gills and then utilizing the oxygen that they can find in there. In fact, yung mga mata ng mga mudskippers are more capable in seeing dito sa land than in water. And like amphibians, they can breathe through their skin. Sa isang coastal area sa Navotas City, problema hindi lang ng mga residente kundi pati na rin ng mga mudskippers ang sandamakmak na basura na nakatambak sa lugar. Paliwanag ng Senior Fishing Regulators Officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, posibleng natuto na lang na mag-adapt ang mga tustusak sa mga basura sa lugar. Kapag high tide naman at ang mga lungga ay nasa ilalim ng tubig, ang mga tustusak ay nakakapagpanatili ng air pockets sa loob ng lungga na which allows them to breathe, huminga kahit na ang oxygen concentration ay masyadong mababa. Ang tustusak ay pwedeng magsilbing environmental indicator, pero ang kanilang presensya ay hindi nangahulugang malinis ang lugar. O maraming populasyon ng mga tustusak ay pwedeng magsabi na medyo balansyado pa ang lugar o ecosystem dahil sila ay nakadepende sa malinis na karagatan. Para solusyonan ang problema sa basura sa Barangay Tanza 1, Navotas City, Setyembre ngayong taon ay nagsagawa ng isang cleanup drive ang mga Philippine Air Force Reservists sa pamumuno ni First Lieutenant Arthur Pareja. Talagang importante ito sa atin, bukod sa malilinis natin ang ating kapaligiran, and then yung mga susunod na henerasyon, may pakikita natin na concern tayo sa environment. Nangunguna kami sa mga community. Nagkakandak nga kami ng mga cleanup drive, hindi lang dito sa coastal, even sa mga barangay. Sa coastal area natin, ang magiging epekto naman ito dun sa mga living things natin sa ocean, di ba? Kapag ganyang marumi, sila may possibility mamatay. Maraming uri ng hayop ang umaasa sa coastal areas bilang kanilang tahanan.
Kaya mahalaga ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Hindi lang para sa kalusugan ng mga tao, kundi pati na rin sa pagpreserba ng likas na yaman at mga wildlife na naninirahan dito. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.